Ganito pala ang ginagawa ng ibang mga medical provider sa mga Pilipino nag-a-apply papunta sa ibang bansa. Kaya dapat maging aware dito ang mga kababayan natin Pilipino, lalo na yung mga nagpaplano na pumunta dito sa abroad. Dahil ang ginagawa pala nila ay paulit-ulit na chine-check ang aplikante or tinatawag na confirmatory. Pero paulit-ulit din kayong magbibigay ng bayad na dapat ay kasama na sa package or tinatawag na all-in. Check-up na dapat all-in, naging paulit-ulit na gastusin. Nabuking sa Senado ang umano'y modus ng isang clinic na target ang mga OFW. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Patong-patong na bayarin para makalipad. Yan ang umano'y modus ng isang medical provider sa mga OFW, kung saan pinagbabayad ng hiwalay na confirmatory test, kahit dapat kasama na ito sa paunang package nila ng check-up. Isiniwalat ni Senator Raffy Tulfo sa isang Senate hearing ang paulit-ulit na sigil ng Supercare Medical Services sa mga aplikanteng OFW. Ito yung modus operandi nitong ito. First check-up ng isang would-be seaman. Paglabas ng result, nagbayad. And paglabas ng result, sabi, another check-up for confirmatory. And then lalabas ulit yung result, so naka 1313, di 26. Ay, meron naman kami nakita. Confirmatory ulit. So, 39 na. Ganon ka mandurugas ito. Balik-balik yung ating... Anya, dapat libre na ang confirmatory test at di na ito pinapatong pa sa gastos ng OFW. Nang harapin sa hearing, binara ang doktor ng medical provider. Baka palpak po yung laboratorio ninyo. Sandali lang. At palpak din po yung doktor na tumitingin doon sa result. Kasi pag may UTI, confirm na yon sa lab test. Confirm niya ba UTI? So this is the treatment, like I said, bigyan ng gamot na para magamot yung UTI. Bakit kailan pa i-confirm? Ang gastos para sa pre-employment medical exam dapat sinasagot ng principal o manning agency ayon sa Department of Migrant Workers. Kaya nagtaka ang mga opisyal kung bakit tumatanggap pa rin ang Supercare ng pera mula sa pasyente. Paliwanag nila, may ilang sitwasyong kailangang gumawa ng follow-up o confirmatory test gaya ng HIV. Pero banat ng DMW, sa ilalim ng HIV law, kailangan protektahan ang isang pasyenteng positibo rito. You're doing the reverse, Mr. Chair, kasi lalo nyo pa siyang dinidiin at ini-embarrass nyo pa siya with further checking, and not only that, you're making him pay or her pay for the additional test. Inalam ng komite kung ano-anong ahensya ang pumayag sa sitwasyong ito at pinaiimbestigahan na sa DOH ang Supercare. Pasensya na po, Doc, ha? But I will do everything. Bibilisan ko na para mawala na kayo ng hanap buhay. Maghanap na lang kayo ng ibang trabaho. Negosyo, wag yan. Inaaral na rin ng komite kung paano mahuhuli ang mga medical provider na nagbibigay umano ng certificate sa mga OFW kahit di naman pala sila fit to work. May isa raw OFW ang naghain ng reklamo tungkol sa isang bukol sa katawan, dahilan para lalo siyang magkasakit ngayong nasa Saudi siya. Sabi ng DOH, may ilang ospital lang kasi sa Pinas ang accredited para sa pre-employment medical exams ng mga OFW. Sang-ayon yan sa RA 10022. Agad na alarma ang senador at sinabing dapat maamyendahan ito. Nasa poder na ngayon ng ilang Pinoy health officials ang nasabing biktima. Kaya magandang naungkat ito sa Senado para mag-aware ang mga kababayan nating OFW o mga Pilipinong nangangarap na pumunta sa ibang bansa para hindi kayo mabiktima ng medical or checking scam. Pero ang nakakalungkot dito, kahit ang mga kababayan natin na hindi naman fit to work ay nagbabayad lang or pumapatol sa alok ng ibang medical provider na magbibigay lang sila ng pera at mabibigyan sila ng medical certificate. Ngunit pagdating sa ibang bansa ay doon na naglalabasan ang mga sakit at ang bagsak ay hihingi ng tulong sa ating gobyerno para mapauwi sa Pilipinas.